Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inakonihat hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagkatipon-tipon bilang mga anak ng Diyos. Puno ng pag-asa, panalig at panampalataya, dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Dumating na tagapaganyaya upang mamakasalanan ay magsisi. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio, naway aming makatuwang sa panalangin upang ang panampalatayang kanyang inilahad sa pamagitan ng kanyang mga salita at nilagdaan ng kanyang dugo para sa mga ayaw maniwala ay aming mapangatawanan at maipahayag sa aming mga gawain araw-araw. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Tobit ang kanyang anak na si Tobias at sinabi, "Anak, huwag mong kalilimutang bayaran ang kasama mo at dadagdagan mo." Matapos ang kanilang pag-uusap, tinawag ni Tobias si Rafael at sinabi rito, "Dalin mo ang kalahati ng kayamanang dala natin at humayo kang mapayapa." Tinawag ni Rafael ang mag-amang Tobit at Tobias at sila'y nag-usap. Sinabi niya, "Salamat sa Diyos. Siya ang purihit natit dakilain. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao ang kanyang ginawa sa inyo. Umawit kayo ng pagpupuri at pasasalamat. Ihayag ninyo't parangalan ang kanyang mga gawa at huwag kayong manghinawa sa paggawa nito. Ang mga bagay na inililihim ng hari, di dapat ibunyag. Ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ipahayag upang siya'y parangalan at purihin. Gawin ninyo ang mabuti at di kayo madadaig ng masama. Mas mainam ang manalangin at magbigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mahirap kaysa magpayaman at mandaya. Mabuti ang magkawang gawa kaysa mag-impok ng ginto. Ang gumagawa nito ay naliligtas sa kamatayan at dinadalisay sa bawat kasalanan. Hahaba ang buhay niya. Ngunit ang nagugumon sa pagkakasala ay kaaway ng sarili niya. Kailangang malaman na ninyo ang katotohanan. Wala akong ililihim sa inyo.
Natatanda ninyong sinabi ko na maaring magtago ng kanyang lihim ang hari. Ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ngang ipahayag. Ngayon ko sasabihin sa inyo na noong manalangin ka, Tobit, at ang manugang mong si Sara sa Panginoon, ako ang nagharap ng dalangin ninyo sa Diyos. Gayon din ang ginagawa ko tuwing may inililibing ka. Alam kong kahit ka kumakain ay iniiwan mo ang hapag para lamang maglibing ng patay. Bumaba ako rito para samahan ka. Ako rin ang sinugo ng Diyos para pagalingin ka at ang iyong manugang na si Sara. Ako si Rafael, isa sa 7 anghel na humaharap sa Diyos para maglingkod sa Kanya. Tumayo kayo at magpuri sa Diyos, sapagkat ako'y aakyat na sa langit. Ang lahat ng nangyayari sa inyo ay inyong isulat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing sa hukay masadlak, muling hinahangon niya't binubuhay. Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Kaya ngayoy alalahanin ninyo ang ginawa ng Diyos at buong puso ninyong pasalamatan siya. Purihin ang Panginoon, Diyos ng katarungan, parangalan ang haring walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Maging sa bansang pinagtapunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Magibansang makasalanay, dadakilain ko siya. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad, na may mga mahahabang kasuotan at natutuwang pagpupugayan sa mga liwasan
Ang ibig nila ay mga tanging luklukan sa mga sinagoga at mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kanilang kabuhayan sa mga babaeng balo at ang sinasangkalan ay ang pagdarasal ng mahahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Si Jesus ay umupo sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayaman naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing katumbas na isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba ay nagkaloob ng bahagi lamang na hindi na nila kailangan. Ngunit, ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid sa panampalataya. Alam nyo, ibang-iba talaga ang pananaw o sa ating pananaw ang sukatan ng Diyos tungkol sa pagbibigay. Kasi para sa atin, para sa tao, mas malaki ang bigay, mas magaling at mabuti. Ngunit para sa Diyos, hindi depende sa laki ng halaga, kundi sa Espiritu na napapaloob sa pagbibigay. Sabi nga, it is the thought that counts. Kaya mga kapatid, sa ating pagninilay sa mabuting balita tungkol sa pagbibigay, alalahanin natin na sa pagbibigay, mahalaga ang pag-ibig na nakapaloob dito. Sa Ebanghelyong narinig natin na binasa ngayon, ipinahiwatig na lubos na pagtitiwala at pag-ibig sa Diyos ang dahilan kung bakit ibinigay ng balong babae ang lahat-lahat sa kanya. Samantala, yung ibang nagbibigay na higit na may kakayanan ay nagbigay ng sobra o bahagi lamang ng nasa kanila. Mga kapatid, tularan natin ang babaeng balo na may labis na pagtitiwala at natatanging pag-ibig sa Diyos. At kung magkaroon ka ng ganitong damdamin at kaisipan, ito po ang magtutulak sa iyo upang gawin mo rin ang ginawa ng balong ito. Ano po ang mararamdaman mo dito? Una, isipin mo ang kaligayahan ng iyong bibigyan. Isang katotohanan na ang taong umiibig ay nagangad na maging masaya ang kanyang pagbibigyan. Di ba po, halimbawa, kung ikaw ay bumibili ng pangregalo, pinag-isipan mong mabuti kung ano ang ibigay mo sa iyong mahal, yung talagang ikatutuwa niya. At kung makita mong siya ay maligaya, maging masaya ka na rin. Pangalawa, ang taong nagmamahal ay nagbibigay ng lahat-lahat para sa kanyang minamahal. Kung hindi ito totoo para sa iyo, ibig sabihin, hindi ka tunay na nagmamahal. Ngunit, ang ideyang ito ay totoo
sa mga taong nagmamahal. Kaya nga po, kung wagas at dalisay ang iyong pag-ibig, kahit sariling buhay ay ihandog mo alang-alang sa iyong minamahal. At kahit pa ang pagbibigay na ito ay maging sanhi ng pasakit para sa iyo, hindi mo ito iindahin. Sapagkat ang tunay na pagbibigay ay may kaakibat na pasakit o sakripisyo. Pangatlo, hindi mo iisipin na ibalik sa iyo ang ibinigay mo sa taong minamahal mo. Kaya ang tunay na nagbibigay ay hindi naghihintay ng sukli. Ang mahalaga sa taong nagbibigay ay ang tanggapin ng kanyang minamahal ang kanyang handog. At ito ay kanyang ikalulugod. Sa naging ugali ng babaeng balo sa Ebanghelyo, makikita natin mga kapatid ang tatlong bagay na ito. Kaya ang tanong, sa iyo naman kaya, mababakas din ba ang pag-ibig sa ori ng iyong pagbibigay? At hindi lamang sa pagbibigay mo ng iyong pera, kundi maging sa iyong kakayanan na may katulong na lubos sa iyong kapwa na siyang ikalulugod ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, tayo po ay biniyayaan ng ating Panginoong Hesus Nazareno ng mga talento o galing sa larangan ng buhay. Sa totoo lamang po, ito ay regalo sa atin ng Diyos na lubang nagmamahal sa atin dahil gusto ng Diyos na tayo ay maligaya sa buhay. Kaya nasa atin po ang tanging pagpapasya kung ibalik natin sa Kanya ang pasasalamat at pagmamahal sa pamagitan ng ating pagiging mapagbigay sa kapwa na siyang nakalulugod sa Kanya. Kaya mga kapatid, sana po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi tayo magdalawang isip na magbigay ng lahat para sa Diyos, tulad ng babaeng balo. Hingin po natin sa Panginoong Hesus ang biyayang ito. At magtiwala tayong lagi na hindi tayo pababayaan ng mahal na poong Hesus Nazareno. Amen. God bless us always. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, meron tayong isang Ama sa lahat at isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Dumulog tayo sa Ama para sa lahat ng kanyang mga anak sa mundo. Ang ating tutugon, Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga tumanggap ng sakramento ng orden para sa banal na paglilingkod, naway maging tapat at totoo sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa simbahan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maibigay ang mabuti at magaling na serbisyo sa tao at hindi unahin at paglingkuran ang kanilang sariling kapakanan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang kababaang loob ni Kristo naway pumigil at magpasuko sa kapalaluan at pagkukunwari ng mga taong may matayog na pagtingin sa sarili. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito. Manalangin tayo.
Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin ngayon sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling, mga kahilingan o intensyon. Panginoong Diyos at Ama ng lahat ng sangkatauhan, itinataas namin sa iyo ang mga panalangin ng mga nanampalataya sa iyo. Gayon din ang mga hindi pa nakarinig ng iyong banal na ngalan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagkaalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan iyon nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo upang itong ating banal na sakripisyo ay kalulugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong aming ginugunita ang martir na si San Bonifacio. Tanggapin mo ang pinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal para sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan at pagtanaw ng utang na loob namin kailanman. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Bonifacio ay parangalan. Siya ay aming kapanalig na may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit hanggang kamatayan. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang anak mong naghain ng kanyang sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Amang banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos sa hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yun ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isnasamo namin na kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ni Cardinal Jose, bagong talagang obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asa sila muling mabubuhay, at ang lahat na mapumanaw, na patuloyin mo sa iyong kariang walang hanggan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, aming mahal na patron, ni San Bonifacio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong sa Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mabathalang aral, buong pag-ibig at lakas loob nating ipahayag. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoon, iniling namin, iadya kami sa lahat ng masama. Iligtas mo kami sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Panginoon, tungayin mo ang aming panampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ang poong Jesus Nazareno na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang lahat na inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halin kayong mga napapaghal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumait uminom, kayo ng hain ni Hesu Kristo. Jesus, tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Hali kayong mga napapaghal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumait uminom, kayo ng hain ni Hesu Kristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, dugong binuhos alang sa tanan. Tanda ng pagkikipagtipan, sabay ang kaniyang hinirang. Hali kayong mga napapaghal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumait uminom, kayo ng hain ni Hesu Kristo. Hali kayong mga napapaghal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumait uminom, kayo ng hain ni Hesu Kristo. Hain ni Hesu Kristo. Paalala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. At panatilihin lamang po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pinagkasi ng mamay karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan na no'y kay narito pa sa daigdig,
Marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamalmahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na diyan sa langit, nanalig kami na iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at ng iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiriwang sa pagunitang ginampanan at sa tinanggap na pagkikinabang ay humingi na iyong pagkalooban ng pagkikiisa sa mga martir na banal, sa pagsasalo sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas ng mga deboto na mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga anak na sumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga daladalahan, mga imahin, mga dasalan at iba pa. Sa pamagitan ng iyong bendisyon, naway maalaala ng lahat na mabinyagan ang pangako na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang ng banal na misa, umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús,